Ang ating reaksyonan ngayon ay patungkol nga dito kay Pulong, na kung saan mga kababayan nakagawa na nga siya ng batas sa hinabahaba ng prosesyon. Sa wakas may nagawang batas, kaso yung nagawa naman niyang batas wala namang kwenta. Oo, kasi ang batas na kanyang naigawa mga kababayan ay pang sarili lamang. Ang batas na kanyang ginawa ay anti-ICC bill, na kung saan itong mga kapwa akusado ni Digong, si Bato, si Bongo, kung kasali man si Sara, sila Albayalde, sila kung sino-sino pa na mga akusado sa tukhang, ay hindi na makukulong kung sakali man na maaprubahan, no? Mga kababayan. So, yun nga ang problema. Nako. Kaya ngayon mga kababayan, imbis na matuwa ka kasi nga nagawa nga sila ng batas, imbis na matuwa ka kasi mambabatas nga sila, ang problema, paano ka matutuwa? Hindi naman mapapakinabangan ng taong bayan. Sige nga, paano papakinabangan ng taong bayan ang batas na ginawa niya? Hindi naman tayo kriminal tulad ng tatay niya. 'Di ba? Oo, Ma'am Tis Lucas, para lang sa sarili niya. So, ngayon tayo mga Pilipino at saka yung mga constituent niya sa Davao, paano yan ngayon mapapakinabangan ng mga taga Davao? Sige nga, tanungin ko kayo mga taga Davao, ni minsan ba nagpapatay kayo ng adik? Okay lang sana kung papatay din tayo ng adik. Okay lang sana kung ang mangyari ay, 'di ba? Mag-implement tayo ng war on drugs. Oo, maniwala pa ako. Ang problema mga kababayan, paano? Hindi naman tayo kriminal. 'Di ba? Hindi naman tayo pumatay. So hindi natin 'yan magagamit, hindi natin 'yan mapapakinabangan. Diyos ko naman, gagawa na nga lang kayo ng batas, 'di ba? Diyos ko, gagawa na nga lang kayo ng batas, hindi naman pakinabangan ng tao. Anong kwenta na? Buti kung ako sa inyo, gumawa kayo ng batas dapat na araw-araw may 1 kilong bigas. 'Di ba? Gumawa kayo ng batas na araw-araw may matanggap na 3 kilong harina, 'di ba? 1 kilong asukal, bawat araw ang matatanggap yung tao. Matatawa pa, matutuwa pa yung tao, iboboto ka pa kahit papaano. Ang problema mga kababayan, paano ka iboboto ngayon ng tao kung ang ang batas na ginawa mo ay pansarili lang, 'di ba? Ang batas na inano ninyo ay para sa pamilya lang nila, para hindi sila makulong. Diyos ko po naman mga kababayan. Hindi ko yung sure kung pati si Amy dyan natutuwa, no? Sa na yan, sa batas na ginawa ni Pulong na yan. Siguro, syempre, yung mga DDS, matutuwa sila dyan kasi ang sasabihin agad nila, yes, sa wakas, nakagawa na ng batas si Pulong. So, ito po mga kababayan, basahin ko lang po mga kababayan, yung batas na ginawa ni Pulong. Ito po. Davao City. Ito, Daily Guardian po ito mga kababayan. Sa Daily Guardian po ito nakalagay. Ayan, basahin ko lang mga kababayan sa Daily Guardian. Ito po, Davao City Representative Paulo Z. Duterte and Omar S. Duterte together with puwersa ng Pilipinong Dagat Party List, Representative Harold James Duterte have filed a bill seeking to amend the treason provision of the revised penal code to bolster safeguard for Filipino against act since as undermining national sovereignty. So mga kababayan, ang mga tao na makikinabang dito or yung maano dito ay yung mga nakakasuhan lang papunta sa ibang bansa. O sino ba yung nakakasuhan sa ibang bansa? Si Kibuloy, 'di ba? O si Digong, si Bongo, si Bato, coming soon. 'Di ba? Sila lang mga nakikinabang dito. Paano yung para sa tao? Kahit nga mga taga Davao, tanungin ko kayo, makikinabang ba kayo sa batas na ito? Maliban na lang kung kayo mga taga Davao maggagawa kayo ng krimen sa ibang bansa. Kayo makakapag-benefits kayo dito. Kung hindi naman kayo gagawa ng krimen dito, wala kayong mabibenefits dito mga kababayan. So ito pa, in their measure, the Davao City lawmakers propose that it be considered treason for any Filipino citizen to surrender or help in the surrender of another Filipino to a foreign state or international body such as act lead to interrogation, detention, torture, or death. Diba? Diyos ko naman mga kababayan. Paano mapapakinabangan ng tao yan? Maskin yung mga bumoto sa'yo Pulong, hindi matutuwa dito.
Bakit? Anong mapapala dito? Sunod. The bill provides that those found liable could face penalties ranging from reclusion perpetua to death along with fines up to 4 million pesos. It also states that public officials convicted under the proposed law would be immediately removed from office without prejudice to criminal prosecution. Dapat naman talaga ganun eh. 'Di ba? Dapat noon ninyo yung ginawa nung si Sara Duterte ay kinasuhan. Ngayon kasi mga kababayan, no, na diniklarang unconstitutional ng Supreme Court ang kaso ni Sara, so hindi na covered si Sara dito. Dapat inano ninyo ito nung panahong si Sara finailan ng impeachment, dapat wala na sanang trial, 'di ba? Wala na sanang hearing diyang mangyayari sa Senado kasi ang nakalagay kasi dito reclusion perpetua to death along with fines up to 4 million. It also state that public official convicted under the proposed law would be immediately removed from office. 'Di ba? Without prejudice to criminal prosecution. Wala na daw hearing pa, wala nang ligoy-ligoy pa, tanggal agad. Tapos, the authors said the proposal of grounded of the principle that Filipinos should be able to defend on the state and its official for protection, not betrayal. This stress that no government official should have the authority to hand over a Filipino to foreign entities. Nako, wala daw kahit sino na mga government or authority. Ito kung sino mang government official na suko. Especially in driven by political consideration or external pressure. Nako po. Mga kababayan, sinong nagsabi? Si Pastor Jeffrey Busquent, baka need mo ng driver. Public office is a public trust. Those who swear an oath to serve the public are accepted or expected to defend Filipino citizens, uphold national sovereignty. So, nakalagay dito ito po yung ginawa ni Aimee. Public office is a public trust. Those who swear an oath to serve the republic are expected to defend Filipino citizen. So ito po yung katulad sa ginawa ni Aimee, mga kababayan, na may karapatan si Aimee na hindi ipakulong si Digong at i-aristuhin yung mga nag-surrender kay Digong. Nakalagay kasi dito, public office is a public trust. Those who swear an oath to serve the republic are expected to defend Filipino citizen. Naku po, may kinalaman nga si Aimee dito. They added that this expectation represent the minimum responsibility of anyone vested with state authority. The bill was filed months after former President Rodrigo Duterte was brought before the International Criminal Court in The Hague to face charge linked to the government war on illegal drugs. Nako, so kung ganun pala mga kababayan, may kapangyarihan itong mga Duterte Black na hindi ikulong si Bato, hindi ikulong si Bongo. Kasi bilang sample na yun, nakulong si Digong kasi walang power ang mga politisyan kasi nakalagay dito sa batas na ginawa, kung sino man ang mga politisyan na nag-take oath, may karapatan na depensahan ng isang politiko na hindi isuko or isurrender sa ibang bansa o kung saan man siya nagkaroon ng krimen na ginawa. Naku po mga kababayan, kawawa naman. Gumawa ka na nga lang ng batas para sa pamilya mo lang naman. Ngayon mga kababayan, bakit ko nasabing gumawa siya ng batas na para sa pamilya lang? Kasi bakit? Sino ba ang nakasuhan sa ICC? Hindi naman tayong Pilipino, si Digong lang naman. Susunod na dyan si Bongo. Kaano-ano ba nila si Bongo? Special assistant ni Digong. Tinuturing na nilang kapatid yan. Si Bato. Tinuturing na ding tatay ni Bato tawag dito? Si Digong. So sila lang ang nakikinabang, 'di ba? Mga kababayan. Sir Dante de Guzman, hello po. Sila lang ang nakikinabang. Kaya sa totoo lang mga kababayan, napakahirap po pag meron tayong ganitong mga mambabatas. Napakahirap po pag meron tayong mga ganitong politician na instead makatulong sa atin, mas lalo tayong walang kwenta, di ba? Mama Marites Mosnet sa Sirisa Force, hello po sa inyo dyan, magandang gabi. Ayan, Mama Jorda, hello po dyan sa Japan.
Nako, mga kababayan. So kitang-kita nyo naman. Sino lang ang makikinabang dito? Ayan po, mga kababayan, Duterte files. Ayan, Duterte file bill seeking to amend penal code provision on treason. Nako po. Mama Jordan, kay Mama Marites Mosni, hello po. Diyos ko, the bill was filed months after former President Rodrigo Duterte was brought before the International Criminal Court in The Hague to face charge linked to the government war on illegal drugs. Nako po, mga kababayan. Yun pala yun. Kaya pala. So, mga kababayan, tanong ko lang po sa inyo, mapapakinabangan nyo po ba to? Ma'am Suplada USA, hello po. Mapapakinabangan nyo po ba? May makukuha ba kayo dito sa batas na to? Anong mapapala natin dito? Meron bang mabibinipisyo ang Pilipino dito? Prejudice, pronounced as prejudice. Ayan. Mga kababayan. Ito, the alleged act does not even fall within the definition of the crime of treason. Kaya nga po wala kang treason na makukuha dito. Saan banda? Treason defines as an act throwing your allegiance to other country, adhering to them or giving them aid and comfort in times of peace, while traitors are the person who portrays the act of treason. Who portrays and act of these qualities. Kaya nga, mga kababayan, hindi naman si Digong in-exile, hindi naman si Digong tinapon sa The Hague. Kasi mismo, ang ICC ang kumuha kay Digong, hindi naman ang Pilipino ang nag-surrender sa kanya doon. Ang ICC may warrant of arrest. So malamang pag may warrant, ano bang gagawin mo pag may warrant? 'Di ba? Malamang isusurrender mo kasi nga may kaso siya doon. Ang tanong ngayon, basta-basta bang isuko 'yan ng pamahalaan ni Marcos kung walang warrant? Napaka napaka-impacto naman natin, mga kababayan, kung isusuko na lang ng walang basihan, 'di ba? Napaka-demonyo naman natin kung ibigay na lang siya nung walang kasulatan o walang warrant. May warrant po 'yan, kaya malamang sa malamang si Digong po ay isusurrender po yan. Hindi po siya basta-bastang sinugo. Kaya hindi po ito matatawag na parte ng treason. Diba? Naku po, mga kababayan. Sino kaya ito? Sa bagay kasi kung nag-aral kayo ng abogasya, dapat civil at revival dapat ang pinasa ninyo para automatic abogado kayo. Sa mga nagtitake ng batas dyan or law, nag-aral ng law dyan, treason at revival ba ang kinuha? Treason, revival ba at civil ang kinuha ninyo, or nagtitake lang kayo para pang 75 grades, government grades para pumasa lang? Di ba? Alam nyo, pag nag-abogado ka, dapat ang kunin mo ay civil at saka revival. Para automatic pag pumasa ka dyan, yan yung pinaka-powerful, automatic abogado ka. Pero kung hindi ka civil at revival ang kinuha mo, wala kang kwenta. Yeah? Parang, ewan. Para kang si Inday Lustay, walang kwenta. Wow, self-serving. First bill filed tapos pansariling pakay. Di ba? Sabi ni Andre Guansin. Wow, self-serving. First bill filed tapos pansariling pakay. Ayun, the proposal is grounded to the principle. Yeah, that's the issue. If not for the ICC, hindi mapupursecute. For AGK si Dots, gets? Kung sa karinderya to, ang tawag dito ay self-service, di ba? Wala na talaga ginawa mga to, kundi iayon sa kanilang interes ang mga gawa nila, imbis na sentro sa kapakanan ng sambayanan, sa pangsarili lamang. Not only serving but to defend, di ba? Selfish bill. Can they defend it in the plenary or send someone to defend in their behalf? Diba? Yan ang tanong. Hindi na po yan makakauwi. Very sure, he will spend decades in prison. Pagkatapos, sintensyahan ng ICC, ang nakakainis is the pulong who keeps traveling with kinurakot na kwarta. Sabi ni Roald, Roald Honeywald. Hindi ko alam yung pangalan, nalilito ako Wow kaya nila dinepend sa debate at self-serving bill nila. Gusto lang maproteksyonan ang personal interest nila, di ba? Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, kahit basahin niyo po yung mga nagpo-post nito, yung Net25, di ba? Yung Inquirer, GMA, TV5, kapag ninyo ito,
basahin ninyo yung mga comment. Lahat po talaga ng reaksyon pansariling batas ang ginawa ng mga Duterte sa Congress. For the first time gumawa ng batas pang sarili naman. So okay pala yung ganon. Pero ang tanong mga kababayan, aprobado na ba ito? Pasado na ba ito? Kasi kung hindi pa pasado, okay lang. Walang problema. Hindi pa naman pasado. Pag pasado na ito, Pinoy po ako with German father and Bicolana na mother. Kaya pala si Ruald. Ayan, may love shoutout po. Rose Maurilio, hello po sa iyo, ma'am. Diba? Ako, kitang-kita ninyo, mga kababayan. So, pagkatapos niyan, mga kababayan,